Good morning po. So, i-ready po natin ang ating pong mga sarili, ang ating pong mga Bible. At buksan po natin sa Acts chapter 25, mga gawa, kabanata 25. So, again po, buksan po natin yung ating pong mga Bible sa mga gawa, chapter 25. Verse 1 to 27 po tayo. And tayo ay nasa day 196 na po ng ating pong daily devotion. So, na-miss ko po kayo. Na-miss ko po ang sharing ng ating pong devotion. Pero it's good po, no, na may mga bago po tayo mga sharer. Ayan, and last, yun nga po, nung mga nakaraang Wednesday, ay si Brother Francis Pibar ang ating pong sharer. Ayan. Okay, so pwede na po tayo simula. So, pinamagatan po natin yung ating pong sharing na katapatan sa Ebanghelyo sa gitna ng pagsubok. Ayan, so ulitin ko po, katapatan sa Ebanghelyo sa gitna ng pagsubok. Ebanghelyo ay gospel. Ayan, mabuting balita. So, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw at buhay na inyo pong binigay sa bawat isa. Salamat na muli kami ay merong pagkakataon na Lord, makinig ng salita po ninyo at sa mga oras na ito ay puspusin niyo po ang bawat isa, buksan ang aming pong mga isipan, aming puso, Panginoon, na Lord, pakinggan, maintindihan at ma-apply sa buhay namin ang inyo pong banal na salita, Panginoon. Lord, pangunahan niyo po yung aming pong gawain, Panginoon, sa umagang ito. Sa inyo po ang kapurihan, kadakilaan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ayan. So, good morning po, Pastor Jeff Francisco. Okay. So, bakit po ito ang ating pong pamagat? Katapatan sa Ebanghelyo sa gitna ng pagsubok. Kasi, ang challenge ay, yun nga, tayo po ba ay nagpapahayag pa ng mabuting balita, ng gospel, no, bilang isang Kristiyano? Okay, so yun yung tanong. Kasi ito ay kwento ni Pablo, no, na sa gitna ng matitinding mga pagsubok na kanya pong pinagdaanan, nanatili po siyang tapat, no, na ipahayag ang Ebanghelyo. At ang kanya pong katapatan, no, sa Panginoon, yun nga, sa pamamagitan po ng matapang na pagpapahayag ng Ebanghelyo o ng mabuting balita, ay malinaw po na nakita po natin sa ulat ni Dr. Luke o ni Lucas sa kanya pong aklat ng mga gawa. At masasabi po natin na wala pong duda na si Apostol Pablo po ay isa pong high-profile Christian leader sa kanya pong kapanahunan. Alam natin na dati po siyang isang Pariseo. Alam po natin yon, di po ba? Na umuusig sa mga Kristiyano bago siya naging isa sa pinakadakilang misyonero sa kasaysayan po ng Kristyanismo. Pero sa chapter na ito at sa mga previous chapters, no, dumaan po si Apostol Pablo sa matitinding pagsubok. Isa na nga po dito yung kanya pong pagkakulong, no? Yung gusto siyang ipapatay ng mga Jewish leaders dahil sa Ebanghelyo patungkol sa ating pong Panginoong Hesukristo, dahil sa pagkabuhay na muli ng ating pong Panginoon, na
ang Kristo ay ang Misaya. So yun po yung kanya pong pinapahayag. At dahil po dito marami po ang hindi lamang galit, kundi gusto siyang ipapatay, no? Lalo na po nung mga Jewish leaders. Yan. At yun nga, nabaliktad na, no? Kung dati siya po yung umuusig, siya na ngayon po ang inuusig. Ngayon, kung sa atin po ito kaya nangyari, well, hindi natin siguro na experience ang pag-uusig dahil baka nga po, no, hindi na po tayo nag-share ng gospel, or hindi man siguro nag-share ng gospel, o makita sa atin na tayo po ay may mga practices, may mga ginagawa na parang ang ibang tao ay hindi tayo nagugustuhan, di ba? So ang tanong, kakayanin kaya natin? Parang ang hirap, di po ba? Baka tayo ay magagalit sa ibang tao, mapagod tayo, susuko tayo, bumitaw na tayo sa ating pong pananampalataya. Pero dito po si Pablo, kahit ang dami po niyang pinagdaanan, no, sa ilalim ng mga iba't ibang mga leader ng reliyon, even, no, mga high-ranking, top ranking officials ng gobyerno, hindi po siya sumuko. Bakit hindi po siya sumuko, mga kapatid? Sa palagay po ninyo, bakit hindi sumuko si Pablo? Dahil malinaw sa kanya ang kanya pong misyon, yung kanya pong purpose. At dun nga po, no, kung babalikan natin yung chapter 24, alam po ba ninyo na 2 taon siyang nakakulong, no? House arrest sa ilalim po ng Gobernador Felix, habang hinihintay nito na baka umaasa na itong si Pablo ay magbibigay ng suhol sa kay Felix, kay Gobernador Felix, pero hindi po yun nangyari. Kaya 2 taon siyang naka-house arrest. Pagkatapos, dumating na nga po itong bagong gobernador na ang pangalan ay Festus naman. At ayun na, lumabas na naman yung mga kaaway ni Pablo para sulsulan, no, ang gobernador para pumayag na dalhin sa Jerusalem si Pablo. At alam naman po natin ang kanila pong plano nitong mga leader na ito, na kapag nandun na ay aabangan nila at papatayin si Pablo. Ngayon, kung titingnan po natin, parang napakalaking hadlang ito para magawa niya ang kanya pong misyon. Pero hindi po natin nakikita ang big picture, ang buong plano ng Diyos. Kasi sa plano ng Diyos, ang lahat ng ito ay isa pa lang napakagandang pagkakataon para kay Apostol Pablo na makarating, makapasok sa makaakyat doon sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan ng tao. Kaya kung atin pong, habang siguro binabasa po ninyo, tinitingnan po ninyo ang chapter 25 ng mga gawa, ito na nga, no, yung bagong gobernador na si Festus pumunta na nga sa Jerusalem. Ngayon, balikan natin na agad siyang kinausap ng mga religious leaders para kumbinsihin na dalhin si Pablo pabalik dun sa Jerusalem. Kasi nga, dahil may plano sila nga na ambusin sa daan. Pero tumanggi si Festus at ibinalik ang paglilitis sa Caesarea. So yun po yung nangyari kung babasahin natin yung chapter 25. Ngayon, nang humarap na nga po si Pablo sa paglilitis na ito, sa hukuman, syempre may mga nandoon din yung mga leader, kaya't kaliwat kanan ang paratang sa kanya, pero wala silang maipakitang ebidensya. Now,
nung mapansin na nga po ni Apostol Pablo na parang bibigay si Festus sa kahilingan ng mga lokal na leader, alam nyo naman po, pag bagong gobernador, sikat muna yan sa kanila, no? Mag-give in yan sa mga request ng mga locals, no? Iyon na, ginamit ni Pablo na ngayon yung kanyang huling alas bilang isang Roman citizen. So, ang sinabi niya doon sa verse 11 ng chapter 25, no? I appeal to Caesar. Umaapila ako kay Caesar. So, tingnan po natin yung pambihirang, sabi nating, hagdan na inakyat at dapat akyatin ni Pablo para makarating po siya doon sa mga matataas na tao. Ang ibig kong sabihin, di po ba? Siyempre, sino ba itong sina Felix? Sino ba yung mga nakakausap niya? Di ba? Na kailangan pagdaanan ni Pablo, siyempre, hindi lang sa sarili niyang gawa ito, kundi may gabay ito, no, ng Diyos, may purpose ito ang Diyos. Kaya maaring tinatanong mo ngayon ang iyong sarili, maaring tinatanong mo ang Diyos, Lord, bakit nga ba nangyayari ito sa akin? Ano po ba ang purpose ninyo sa buhay ko? Maaring yun yung dapat po ang gawin po natin, ano? Bakit ba ako nandyan sa sitwasyon ko na ito? So tingnan po natin. Una, okay, mga matataas na tao, may posisyon sa government. Si Felix, gobernador mismo, no? Ang emperador ang nag-a-assign sa mga probinsya na kinasasakupan ng Roman Empire. Yan. So si Felix, corrupt na gobernador na nagpakulong sa kanya. Pero tingnan niyo po, no? Paulit-ulit na nakikinig sa mga katuruan ni Pablo. Siyempre, pag nandun ka, di mag-share ka na rin ng salita ng Diyos about self-control, about self-righteousness. Di napakinggan niya si Pablo, napakinggan niya ang salita ng Diyos. Ngayon, ang bagong gobernador, ang pumalit kay Felix, si Festus, na napilitang suriin yung background, yung pagkatao ni Pablo. At nakita niya na wala akong makitang dahilan para maging na ipapatay ito si Pablo o guilty si Pablo para manggulo. So another opportunity for Paul to share the gospel to Festus. At hindi lamang ang gobernador, even yung puppet government, syempre may mga lokal na maharlika, no, sa probinsya ng mga Hudyo na ito, si Haring Agripa, no, at yung kanyang asawang si Bernice, no. So syempre dahil bagong gobernador, binisita ni Haring Agripa si Festus at nakarinig na naman ng mga patotoo patungkol sa buhay ni Pablo. Yun po yung sa chapter 26. And yun nga, nung umapila na nga, no, si Pablo kay Cesar. So sino ba ang pwedeng lilitis? Hindi siyempre yung emperador na mismo, si Nero. Ayan, Emperor Nero si Cesar. Yan. So ang pinakamataas na pinuno ng buong Imperyong Romano sa panahon na iyon. Maaari tingnan natin, okay, si Pablo hindi lamang nakikipag-usap sa mga pangkaraniwang tao, ginamit siya ng Diyos even doon sa pakipag-usap sa mga hari, sa mga matataas na nasa posisyon, mga high-ranking officials, gobernador, emperador, di ba? So ano po yung aral na mapupulot natin? No? Hindi tinitingnan po ni Pablo, mga kapatid, ang mga high-ranking officials na ito na
balakid or hadlang para hindi niya mapahayag ang ebanghelyo. Inisip ni Pablo, kaya siguro ganito ang nangyari sa akin, no? Makakausap ko pala tong mga ito, no? Pagkakataon para mapakinggan nila ang mabuting balita. At doon natin makikita yung katapatan ni Pablo sa pagpapahayag na ito ng mabuting balita, ng gospel, no? Ipangaral ang mabuting balita sa harap ng mga nasa kapangyarihan. And I do believe, as Paul teaches the gospel, pahayag niya yung gospel habang nakikinig yung mga gobernador, hari, even the emperor, no? Siyempre, mga tao sa paligid niyan, may mga gwardiya diyan, may mga lower rank officials yan, nakikinig din sila. Di pagkakataon na yun para mapakinggan nila ang mabuting balita patungkol sa ating pong Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, ikaw po, no? Tayong lahat, pwede tayong gamitin ng Diyos para mangaral, hindi lamang sa mga maaaring sabihin natin ka-level na nakakatakot. Dapat ka-level ko lang kasi sino ba ako? Pero sino ka ba? 'Di ba? Tayo ay mga sinugo, tayo ay anak ng Diyos, anak ka ng Diyos. You're a child of God, 'di ba? So, bibigyan tayo ng pagkakataon na pwede tayong mangaral sa mga nasa mataas na katungkulan, no, sa authority. So, tingnan niyo ito, no? Gustong-gusto ni Pablo na pumunta sa Roma para mangaral. And in fact, pwede siyang bumili ng ticket niya sa barko. Pero dahil sa mga nangyari, sa mga paglilitis, anong nangyari? Sa halip na siya ang bumili ng ticket para bumili ng ticket pa sumakay ng barko, edi na libre siya, 'di ba? May gwardiya pa siya. Okay? Naprotektan pa siya laban sa kanyang mga kaaway na gustong patayin siya. So nagaranti pa yung kanya pong mga paglalakbay niya, yung audience niya, no? Ang audience niya abay hindi pangkaraniwan. Mga matataas na uri ng tao sa panahon na iyon. Gobernador, hari, emperador. Kaya tanungin natin yung ating pong mga sarili. Bakit ba ako nandyan sa aking pong kumpanya? Bakit ba ako nandyan sa school na yan? O bakit kaya ako na-promote? Diba? Bakit kaya ako nabigyan ng mataas na katungkulan? Maring ikaw ay part ng isang student government, na-elect kang presidente o head ng isang department. Bakit kaya? Isipin natin ang example ni Pablo. Kaya tayo nandyan, kasi katulad ni Pablo, mga kapatid, nung siya po'y tumayo sa harap ni Pistos, nung siya'y tumayo sa harap ni Agrippa, and later on, sa emperador mismo, no? Buong tapang niyang ipinahayag ang Jesus, ang Mesiyas. Malinaw kasi sa kanya, mga kapatid, ang layunin niya. At nawa sa ating lahat dito, malinaw kung bakit tayo nandyan. No? Meron tayong layunin, meron kang mission. Yun yung mission field mo. No? Ang ipahayag si Kristo sa lahat ng uri ng tao. Maring sabihin natin, ang kaya ko lang yung maring yung kapantay ko o mababa sa akin. Hindi, mga kapatid. Even yung pinakamataas, no? Baka yung boss mo, baka yung presidente ng kumpanya, pwede po ninyong mabahagi, no, ang mabuting balita. Kaya mag-reflect po tayo. Kaya tingnan natin yung ating pong integrity. Tingnan po natin yung ating sarili, no?
ako ba ay isang tapat na Kristiyano? Nakikita ba nila? Hindi lamang sa salita kasi yan na tayo ay nagpapahayag na ng mabuting balita sa ating pong mga pag-uugali, sa ating mga kinikilos, sa ating pong mission field. Ano ba? Kaya dapat po yung integridad po natin, mga kapatid. Diba? Maging kausap ko man o sa trabaho, paano tayo pananiwalaan kung pumapasok tayo late? Di po ba? Paano tayo paniniwalaan ng ating boss na, di ba Christian ito, pero laging may mga IR o tinatawag nilang incident report. Di po ba? May mga ginagawa tayong dishonesty, okay, sa ating pong mga pinagtatrabahuan, okay, or sa eskwelahan, sa nasasakupan, o maaring ikaw ay isang amo, isang boss ka, supervisor ka, manager ka. Paano tayo nakikitungo, no? Paano natin tinatrato ang ating mga nasa ilalim po natin? So yun yung pag-iisipan po natin, kasi like Paul, meron tayong opportunity, mga kapatid, to share the gospel of Jesus. Mag-reflect po tayo. So bago po ako mag-end, dun lang po ako mag-end, mga kapatid. Pagbulay-bulayan po natin itong mga gawa, chapter 25. At marami po tayong mapupulot na lesson na pwede po nating apply sa ating pong mga buhay bilang nagsishare o nagpapahayag ng mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating pong Panginoong Hesukristo. Let's all pray. God, Heavenly Father, maraming salamat po sa napakagandang kwentong ito. Salamat sa aming pong napag-usapan patungkol sa buhay ni Pablo na, Lord, maaaring isipin natin, ang dami niyang mga pinagdaanang mga pagsubok. Maaaring itong mga taong ito na nabanggit, mga gobernador, hari, even ang emperador, Panginoon. Pero hindi ito naging hadlang. Dahil may purpose kayo, may layunin kayo, Panginoon, sa kay Pablo at sa amin din, Panginoon. Nawa sa lesson na ito na aming pong inaral, may matutunan kami about the importance of yung aming pong integridad sa aming pong mga kinasasakupan, sa aming mga workplace, Panginoon, na ito yung maging mission field po namin. Lord, bigyan nyo kami ng courage, Panginoon, na ibuka bibig namin para po ipakilala kayo, pahayag kayo, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, mag-reflect ito sa aming pong mga ginagawa, sa aming mga kilos, sa aming mga pakikitungo sa mga lugar na ito na inyo pong ibinigay sa bawat isa. Lord, i-bless niyo po ang araw na ito. Ingatan niyo po kami, lalo na po sa mga kapatid ko na papasok pa lang. Ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, at samahan niyo kami as we continue to preach, pahayag ang mabuting balita sa mga taong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po, Lord, ang aming pong samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.